You're still tuned in sa programang Puso ang Usapan sa Tanghalian. This is exclusively, especially for you. Kasama niyo pa rin po ang inyong a cappella buddy, Anthony Castillo. Yung pa, Pristine Mariel Montaliano. From J.M. de la Serna, and for shoutout muna sa lahat ng nakatutok dito sa Showtime sa ating Pamilya Online Live. We have 134,000 live viewers. Sa Showtime Online New Live naman, 99,000 live viewers. And sa Showtime Facebook, 30,000 live viewers for a total of 263,000 live viewers. Ang taas naman. Maraming salamat. Thank you po. Mag-tweet pa po kayo, comment and react using our official hashtag for today na hashtag Showtime is my favorite. At trending po tayo, #1 on Twitter or X. Thank you so much. Yes, and Thank trending you. din ang hashtag Mariel Sublime at It's Showtime. It's Showtime at JM X Mariel Better Together. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po. At ito pa, i-follow niyo po ang aming social media accounts na at It's Showtime na. Okay. Yes, at eto na nga, guys, ha? Kanina nga ay ating nasubaybayan ang breakup story ng ex-couple na sina Nicole and John at nagsimulang lumabo ang kanilang relasyon dahil naramdaman ni Nicole na walang plano si John sa kanilang future. Hindi naman maibigay ni John ang sagot sa paulit-ulit na itinatanong ni Nicole tungkol sa pagsisettle down dahil sa pinagdaanan niya in the past. Ayaw ni John na maramdaman ni Nicole ang sakit na naramdaman ng dati niyang karelasyon dahil napabayaan niya nga ito. Kaya naman, ano ang gagawin mo kung pakiramdam mong walang plano ang partner mo para sa future ninyo? Ay. Napakahirap. Oo. Medyo masakit. Parang ang hirap pag sa ngayong sitwasyon. Kasi iba pag nandun ka na di ba? Totoo. At saka ito mas mature na to na usapin pagdating sa relationship, 'di ba? Kasi 'di ba minsan pag nung mga bata pa lang tayo, parang tingin natin sa relationship is falling in love, having fun together, crush. Yes, pero as you grow older or as you take the mature part ng inyong relationship, naisip mo to na importante talaga yung future niyo. Yeah. 'Di ba? Anong gagawin nyo kung kunwari ikaw, meron kang goals, meron kang plans, pero hindi mo maramdaman yun sa, partner mo? Siguro para sa akin, I will give it time. Mm-hmm. Parang, yun nga, yung sinabi, pinag-usapan kanina yung about sa pressure. Kasi parang, if you're at the stage na ready ka na talaga mag-settle down, pwede mo naman i-communicate yun ng maayos. Mm-hmm. Na parang, although, nag-expect ka na baka pwede niya ma-reciprocate yung gusto mo rin. Mm-mm. But be ready also na hindi agad na may bibigay niya sa'yo. Especially kung hindi pa siya ready talaga. Totoo. Kasi hindi naman always aligned agad kayo, di ba? Kaya dapat nag-uusap. Yes. Ikaw, JM. Totoo yung sinabi ni Mariel na communication talaga eh. Mm-hmm. Tapos doon mo na malalaman kung kailangan mo pa bang ipaglaban, ipagpatuloy, kung kailangan mo siyang ipaglaban kasi medyo mahirap talaga yung decision na gagawin mo doon. Totoo. Pero kasi totoo 'yun. At sabi ni Ma kasi kanina, give time. How much time do you need to give bago mo ma-realize or bago mo maisip na kung magi-give up ka ba or it's worth holding on to? Ilang, di ba? Hindi rin natin masasabi. Yes, diba? Kasi siguro sa atin, hindi pa tayo naka-experience ng ganyan. Yes. Pero sobrang agree ako na minsan hindi talaga kayo aligned. Pwedeng hindi kayo aligned. Swerte siguro kung talagang umpisa pa lang na relationship nyo, aligned na kayo. Yung yung parang nag-aantayan lang kayo na magsabi sa each other na ready na akong magpakasal. Kasi sabihin niyang ready na rin ako. Di ba? Yes. So, agree na ako sinabi ni JM na communication. Yeah. Siguro ang dapat na hindi mawala dito is yung effort. Or dapat kahit papaano, kahit hindi kayo aligned, at least man lang na ipapakita mo sa partner mo na meron ka ding plano, meron ka ding goals, kahit paunti-unti. Baka doon ma-appreciate niya, no? Diba? Makikita niya, ay, parang ready na nga talaga. Baka ready na din ako. Totoo. Diba? Kung kailangan niya ng time, give him or her time. Yes. Diba? Pero, ayun. Ito naman, kailan ba ang tamang oras para mag-settle down? Meron bang tamang oras yun? May tamang oras ba? Depende. Kasi, di ba, yung sabi niyo kanina, time, di ba? Give him time. Oo, mahirap yung questions mo, ha, Sir Kyle? Pero kasi,
Mahirap kasi, yun nga, tulad ng babalik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Yung isa ready na, yung isa hindi pa. So, hihintayin mo siya. So, ang sabi ko kanina, parang, kumbaga, yung isa, dapat mag-effort din siya na kahit papaano, kahit hindi niya kaya, paunti-unti. Oo. Diba? So, siguro, darating din yung time na kung talagang mahal niyo ang isa't isa at tinatry mo na mag-effort paunti-unti, darating ka din dun sa time na magiging ready ka na finally to settle. Totoo yan. Diba? Oo. Unless ayaw mo. Diba? Yun lang. I lost like huge weight. Like, Oo. Unless ayaw mo. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. Sige, ako naman, pag halimbawa ready ka na sa emotionally, like ready na kayo. Siguro kung ready na din talaga ako financially, why not, 'di ba? Yes. Ang daming factors na kailangan i-consider, financially, no? emotionally, spiritually, and everything. Basta may li. Totoo. Kasi yung pagse-settle down, yan eh. Kumbaga, seryosong usapin yan kasi talagang dun ka na matatali. Say commitment. Buong buhay. Commitment na talaga yan. Totoo diba? yan. Ikaw, anong masabi mo doon? Siguro sa akin yung, you think of what is necessary for you at the moment. Kasi, yun nga, speaking of financial, kasi siya, rampant kasi siya ngayon. Yung parang hindi muna kasi hindi pa ako ready. Wala pang laman yung bulsa ko. So, which is okay, di ba? Oh, which is okay naman. So, dun nga yung common denominator is readiness. Kung kailan ka ready na mag-settle down. So, hindi mo alam kung kailan mangyayari yon. Let time and ano bang tawag doon? Faith? Oo. Dictate? Basta kumbaga, meron ka pa rin ginagawang paraan, di ba? Parang hindi mo lang. Tsaka may ginagawa ka. Yes. Na hindi ka doon, nasa stock ka doon. Yes. Yun ang importante, yung may ginagawa ka, yung may na-envision ka. Alam mo yon sa future. True. Yes. Pero yun nga, ano ba ang mga bagay na nakaka-pressure sa relasyon? Kasi yun nga 'di ba, paano naman kasi kung yung isa nainip na sa paghihintay at nawalan na ng pag-asa. Kumbaga, inisip niya, baka hindi na to mag-work kasi natatagalan na siya. Ano ba yung nakaka-pressure sa relasyon? Oh. Madami, no? Pero, sorry. Come on. Sa mga nakikita ko these days, minsan nakikita ko yung sa kasal, na parang sa tagal niya na daw sa isang relationship, kailangan niya daw mag-level up. Yun. Parang gano'n. Something new naman daw. Oo. Or minsan nga sa mga kasal na parang pinipressure sila na kailangan na nila magkaanak. Alam mo yun, ang daming ang pressure sa atin ng society, no? Ikaw, JL, ano masasabi mo dun? Siguro dun tayo sa sa mga friends, family, relatives na palagi nagsasabi, kailan ka magse-settle down? Kailan kayo... With your age. Yes, totoo. Age. Yung totoo yan, totoo. Oo. Pero kasi, di ba, parang para sa akin, personally lang naman, parang feeling ko, kasi iba-iba naman ang storya at timeline nating mga tao, di ba? Feeling ko ganun din sa relationship. Feeling ko dapat hindi tayo masyado nagpapadala sa pressure na kahit pressure pa yan coming from your family or closest friends, feeling ko hindi rin okay minsan na magpadala tayo sa pressure. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, di ba? May naalala ko yan, Ano yun? Anthony. Sige ma. Pero mamaya na lang. Kwento mo yan. Lagot ka. Pinu-pressure ka namin, ikwento mo. Oo, pero ito pa. Paano mo ipapakita ang assurance sa partner mo kung nakakaramdam siya ng insecurities? Kayo ba? Paano mo may paparamdam sa kanila na... Siguro wag mong paramdam sa kanya na left out siya. Alam mo yun, na parang kasama pa rin siya sa buhay mo, sa plano mo. 'Di ba? Alam mo yun? Yeah. Ganun yun eh. Kasi yun nga, minsan siguro yung partner mo na may insecurity siya na hindi na iiwasan dahil nga sa sitwasyon, 'di ba? Pwedeng yung isa minsan nauunan na, ikaw nahuhuli, yung ganun. Siguro yung isama mo pa din siya sa work. lahat. Oo, alam mo yun? Sa work, sa galaan. Oo, sa galaan, ganyan. Pero kasi hindi natin yan maaalis. Normal din talaga yan, di ba? Kumbaga, human nature din ng insecurity, di ba? Parang it's a matter lang of kung paano natin labanan. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? Na lahat tayo, meron tayong insecurity. Yes. Totoo. Pero, ikaw, JM. Siguro for me, just appreciate her or him. Diba? Yun lang naman siguro yun. Totoo. Ang importante, ma-appreciate mo siya lahat ng mga ginagawa niya. Mga small things. Even small things. Totoo yan. Yeah. Pero, ito na nga. Kasi, pagsisettle ang pinag-uusapan natin, di ba? Paano mo malalaman na isang tao ay finally the one
para sa'yo? Pag-iisa na lang talaga siya. Kasi the Pag one. iniwan ka na, ganun. Pag hindi, kahit dawan naman lang siya, usa na lang yun. Oo, totoo. Ginoo ko, Oy, Manday pero Mariel. kasi 'di ba, minsan nga yun nga nabanggit natin kanina, kahit yung mga ikinakasal naghihiwalay pa din. Parang it's a constant searching for the one minsan sa atin. Pero paano mo Swerte na nga malalaman? yung iba na talaga, parang super nag-succeed yung nila, yung pagsasama nila, tapos wala talaga silang naging problem. Yun nga, sabi natin Vice kanina, first boyfriend, tapos yun na talaga yung last. Mm-mm. Or may isang nahiwalayan, tapos bumalik. May mga ganon. Oo. Pero ikaw, GM? Totoo yan. Kasi katulad ng kwento ni Ate Vice kanina na si Sir Agamulak daw. Kasi may mga girlfriends pa siya, yung mga ganun. Tapos, nung nakita niya yung asawa niya, nasabi niya agad na Siya yung the one. So yung sa iba siguro, feeling lang talaga, parang ganyan. Oo, parang ganyan. Pero para sa akin naman din, feeling ko yung the one, masasabi mo siya kapag buo yung decision mo. Feeling ko nasa sayo yun or nasa sa inyong dalawa kung mutually nag-decide na kayo na yung isa't isa na ang the one. Oh. Kasi pwede namang maging the one siya. Pwedeng siya yung the one. Pwedeng siya yung the one. Pero kumbaga choice mo talaga. Oo, pinipili mo siya. At the same time, pinipili ka niya. Feeling ko yun yung sikreto ng mga naglalast talaga. Oo. Diba? Gusto ko lang din mag-add, kuya, na parang about dun sa choice. Kasi pwede naman na sabihin mo or i-label mo siyang the one. Pero pwede mo rin kasi siyang iwanan. Oo. Yes. So yun na, boil down nga dun sa choice. At decision na kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan natin, yung isa't isa ang the one natin. Pipiliin at pipiliin ka. Ganun lang yun, no? Kadali siguro. Yes. Totoo. Uy, ang sarap ng usapan. Pero eto, keep on following us for more breakups and love stories. Just subscribe to our official social media pages at It's Showtime na dahil we share this especially for you. Ato, 3 talented bagets na naman ang magsasalpukan sa bosesan sa tawag ng Tanghalan Kids. Pero bago yan, balikan muna natin ulit ang winning performance ni Princess Janinia Rubino ng Tondo, Manila. Roll VTR. Let's go. Ayan, congratulations, Princess Janinia. Ngayong araw naman, sino kaya kina Dylan Ganisera ng Quezon, Prince Kian Vicente ng Olongapo City at Bel Mumar ng Bohol ang magwawag? Iabangan natin yan sa Tawag ng Tanghalan Kids. Yes! Yes! Pero eto, huwag kayong aalis. Dahil pang malakas ang kantahan na with TNT Kids, magbabalik pa yung mga February dito sa Showtime Online, yeah!